sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. 6:06. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Posible raw pong umabot sa danger category ang heat index sa Dagupan City sa Pangasinan ngayong araw at asahan ng mas mainit na panahon sa mga susunod pang araw. Ayon po kay Ana. Si Ana Solis na kaliwa ang isang paa. Siya po ang Section Chief ng Climate Monitoring and Prediction ng Pag-asa. Ang mga buwan ng Abril at Mayo ang magiging pinakamainit na panahon sa bansa. Samantala, nagbabala naman ang Department of Health na ang heat index mula 42 degrees hanggang 51 degrees Celsius ay itinuturing na mapanganib na maaaring humantong sa pagkapagod, pagkahilo, sakit ng ulo at pagsusuka. Ayon po sa DOH, ang matagal na pagkakalantad sa matinding init ay maaaring magresulta ng heat stroke. Ayan na. Isang seryosong kondisyon na maaaring magdulot ng seizure at ikamatay. Isyu ng katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to the edge of Maganda morning. the track. Magandang umaga, bayan! Do as it should. Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. In the border, Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng we are never coming. Friday! Yuhuu! Bridge past the mills, past the Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? with a red right hand. Ano bang mga pamamaraan para inyong malagpasan ang init ng panahon? Opo, talaga gaya kahapon na tulad ninyo ako rin nagulat na ang usapan na pala ngayon ay heat index. Nabigla rin ako nun Pahila-hilata lang ako sa bahay nitong weekend tapos pagdating ng Lunes heat index na ang pag-uusapan at hindi lang basta heat index. Danger, nasa danger level na heat index. Yan po ang mga banner story ngayon. Ayan banner story ngayon ng mga pahayagan. Ito po sa pahayagang The Philippine Star. Ayan, danger heat index shut down schools. Dahil nga daw po sa mataas na heat index maraming eskwelahan ang nagkansela nga po ng klase kahapon. At maging ngayon meron na, di ba?
Mother, may mga nagkansila pa rin ng face-to-face classes ngayon. Yan din po ang banner story ng pahayagang Manila Bulletin. Ayan o, brace for warmer days ahead. You feel like an insect. Paghandaan daw po natin ang mas mainit pang mga araw sa mga susunod. Ang banner story naman ng pahayagang Philippine Daily Inquirer, ganun din. Heat index hits danger levels in parts of Luzon. Right hand. Talaga naman ano. Ganon din ang banner story ng Manila Standard. Ayan danger heat level persists. Ayan Yan po ang banner story ng Manila Standard. Ang pahayagang Malaya ay ganon din. Ayan na F to F. Face-to-face classes in NCR canceled due to heat. Tingnan nyo na yan. Lahat, halos lahat ng mga pahayagan, pati itong Tempo. Ayan yung Tempo. Sunshine, pinagpahinga na ni Atong. Yata ito. Kala ko yun ang banner story dahil naka-two-piece two-piece, yan ang kapag mainit talaga, maraming mga nagtutupis sa mga beach. Si ano pala si Sunshine Cruise. Ayan. Pinagpapahinga na raw ni Atong. May question mark pala. Pero sa kanilang istorya, Metro Manila City suspend classes due to extreme heat. Ayan, ganun din. Kaya ito na ang magiging shift na tayo. Cambio na tayo. Mula sa dating, yung mga pangginaw natin dyan, yung mga makakapal na kumot, yung mga comporter dyan ay teklopin na, ay itago na. At paghandaan na natin ng mainit na panahon. Ito ba ang init ng panahong ito ay lalo pang pinaiinit ng politika? Mukhang ganun nga, O dito pala sa QC ay walang pasok kinder to senior high school. Dito po sa Quezon City. Sa Maynila, dito sa Manila ay all levels ay kanselado rin ang face-to-face classes. Yun ang kainaman naman na meron na tayong ibang pamamaraan ng pag-aaral, para pag ganitong may problema, tuloy ang klase, hindi nga lang sa classroom. Ayan, yan yung nalikha natin nung panahon ng pandemic. Ayan, eto, yan. Baka naman sabihin niyo dahil sa init ng politika yan. Kaya sumosobrang init ngayon. Marso pa lang, nagsisimula pa lang ang Marso, puro mga heat index na ang pinag-uusapan natin. Mukhang ganun nga, kung Ador Plato. Mukhang ganun nga, Mother, may istorya ka ba nung binabanggit ni Kong Ador? Nitong mga nakakaraan, ang ibinibida ko ay yung pinagbibintangan siyang mamamatay tao. Pinagbibintangan si Kong Ador na assassin. Kong Ador, marami yata ang believe sa pagiging macho mo at pagiging yung tikas mo Pinagbibintangan ka, inaakusahan ka pang mamamatay tao, inaakusahang assassin. O nagpaplanong magpapatay ng kung sino dyan sa inyong lugar. Ngayon pala pati itong si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon ay naglabas ng mga sabi ni Kong Ador mga fake news laban sa kanya at kakasuhan niya. Nako, Attorney Guanzon. Dahil sa pagpapalabas daw po ng mga fake news na sinasabing siya ay involved sa mga anomalya. Yung daw pong inuungkat ni Commissioner at dating Commissioner Guanzon ay mga dati na, mga lumang issue na na-dismiss na ng hukuman. Tapos palilitawin ngayon na siya ay may kinakaharap na kaso at dahil sa mga anomalya. Nako, yan na nga ba sinasabi natin. Sa ilalim po ng batas ay dito pala sa atin ay pwede ang negative campaigning. Ayan At sa mga susunod ng panahon, Attorney Al Agra, magandang morning.
Sa mga susunod nga ipag-usapan natin yung negative campaigning na yan. May guidelines na pong ipinalabas diyan. Meron na hong limitasyon na ipinalabas diyan ang COMELEC. Hindi ka pwedeng maglabas ng ayaw mo do sa kandidato tas akusahan mo ng siya'y mamamatay tao, yari ka. Kalaban mo yung kalaban mo, sasabihin mong wag iboboto dahil involved sa may kaso o may anomalya, magnanakaw, gayon. Nako kailangan patunayan mo. Dahil pag hindi maglabas ka ng ebidensya, dahil pag hindi, yari ka. Patong-patong na kasong libel at cyber libel ang kakaharapin ninyo. Ayan Pwede ho ang negative campaigning, maging maingat lang. Ayan dapat may basihan. Pwede kaya yung sabihin na wag nyong iboto ito. Tuta ng China yan. Pwede ba yon? Wag nyong iboto yan dahil ipinamimigay niyan ang Palawan sa China. Pwede siguro yun, Pwede siguro yung gano'n, Kampiyan sa China. Inaagaw sa atin ang West Philippine Sea at ang Palawan. Ayan. Palagay ko dapat maging issue talaga yan, Dapat matukoy natin kung sino sa mga kandidato, lalo na yung mga kandidato sa national positions, ang pumapabor, kumakampi sa China. At ipinamimigay ang sovereignty at territory ng Pilipinas. Matukoy yan. Tatanungin ninyo yan sa mga kandidato. Ikaw ba ay pro-China? Yan Sige nga, kung hindi ka pro-China, magsalita ka ng masama sa China. Sige nga. Ayan. Kapag hindi makapagsalita, nagkakandabulol at hindi maibigay kung ano man yung dapat na posisyon niya para sa Pilipinas bilang isang mamamayang Pilipino, yun, pagdudahan nyo na yan. Ayun, pwede ho yan. Pwedeng maging issue. Pwede ang negative campaigning. Kaya lang, ay babantayan natin. May limitasyon. Tulad din po ng kalayaan sa pamamahayag o yung tinatawag na freedom of expression. Hindi po yan absolute. Kailangan naaayon pa rin sa mga pinaiiral na batas. Ang mga kumpansero ng bayan, Katoliko at Ka-Jerry. Dos. Oras po natin, Mr. Jalomtang, 6:18. Alas 6:18 na po ang ating oras. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Tuesday, March 4, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Oil price rollback. Marangkada na. Malacanang nagkasa ng investigasyon sa donasyong motorsiklo ng Chinese spy sa PNP at ilang LGU. Senatorial candidates na mouthpiece ng China hindi dapat iboto, ayon yan sa isang leader ng Kamara. Vietnam, nalampasan na ang Pilipinas bilang nangungunang supplier ng saging What? sa China. What? Dahil sa inaasahang matinding init, klase sa Maynila, Quezon City at iba pang LGUs, sinuspinde. At higit 200 milyong halaga ng smuggled frozen mackerel na kumpiska sa isang bodega sa Port of Manila. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world.
Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po si Tina Nolasco. At ito po si Jerry Baha. At ito ang... ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, ito muna tayo sa ating... ACS Good News. Umarangkada na ang tapyas sa presyo sa mga produktong petrolyo. Batay po sa anunsyo ng mga oil companies, 90 centavos per liter ang rollback sa gasolina, 80 centavos per liter sa diesel at 140 naman ang rollback sa kada litro ng kerosene o gas. Nakatulong sa pagbaba ng presyo ng langis ang mataas na inventaryo ng refined products ng Amerika at gumagandang refined products. Yun. Samantala, dapat magkaisa ang mga botante na ibasura ang mga kandidato na pumapanig sa China at hindi prioridad ang interes ng ating bansa. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union, walang puwang sa gobyerno ang mga lider na pro-China dahil malalagay lang sa alanganin ang national security. Sabi pa ni Ortega, hindi karapat-dapat na mahalala ang mga kandidato na halata ang pagkampi sa China sa harap ng patuloy na agresibong aksyon sa West Philippine Sea. Hindi, pero ano kasi, hindi naman parang dinidisguise kasi nila, puro sila bato ng issues. Sabi ko nga, 'di ba? Plataforma bago paninira. Yung mga malalakas maninira sa administrasyon, nako. Yun na yung mga yung mga nasa baba, yung mga hindi masyado sikat. Yun na yung mga pinopondohan nila. Pero ang problema baka yung binibigay na suporta o tulong, hindi na rin nila ginagamit sa kampanya. Ang Ganun tinig ba? Sino ba yun? ni Congressman Si Congressman pala yun. Ortega. Congressman Paulo Ortega. Alas 6:22 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, bata na kamo, gising na. Winakasan na ng Vietnam ang 20 taon na pagiging top supplier ng Pilipinas ng saging sa China. Sa datos ng International Trade Center, mahigit 625,000 metric tons ang inangkat na saging ng China sa Vietnam nitong nakaraang taon. Mas mataas ito kumpara sa 460,000 metric tons na inangkat nila sa Pilipinas, na pinakamababa sa loob ng 15 taon pag-aangkat nito ng saging dito sa atin. Isa sa tinitingnang dahilan ng mababang pagkuha ng supply ng saging ng China ay ang nagpapatuloy na sigalot sa West Philippine Sea. Matatandaang noong 2023, mahigit sa 685,000 metric tons ng saging ang inangkat niyang China mula sa Pilipinas. Lakas pala nilang kumain ng saging doon, ano? Oo nga. Kala ko unggoy lang ang mahilig sa saging. Sila rin pala. Ito. Meron tayong... Flash Report. Flash Report! Eto, isa daw close van ang tumagilid dyan sa Quezon Avenue. Ang detalye niya ihatid ni RH5 Val Gonzales. Val? Hindi pa tuluyang natatanggal ng mga tauhan ng MMDA Road Emergency Group itong close van na tumagilid dito sa kahabaan itong Commonwealth Avenue. Hindi ba, Val? Hindi ba kanto ng Roosevelt? Hindi ba nag-exhibition yan? Parang exhibition yung ginawa niya. Ang kinukwento sa mga mamamahayag nitong si Rodrigo Macaya, itong driver ng van. Ayan yung nakalaylay na mga kable, mga kableng nakalaylay Sumabit. ay hindi daw niya napansin. Hindi daw niya napansin. At kanya binabanggit na meron pang ibang mga sasakyan na nauna sa kanya na sumabit dito sa mga nakalaylay na mga kable na ito dito sa kahabaan mismo, westbound ng Commonwealth Avenue, yung galing ng Quezon Memorial Circle, galing ng Fisher Mall, Quezon Avenue. Quezon Avenue yan. Quezon Avenue, yung galing ng Quezon Memorial Circle na mga sasakyan patungo ng lungsod ng Maynila. Nako, traffic na yan. Ng Quezon Avenue. Dito yung lugar na ito. Napakatinding traffic na Jerry.
main road yan, yung nararanasan. Main road yan, yung Quezon Avenue na yan, lalo na yung kanto na yan ng Roosevelt, napaka-traffic lagi dyan. Correct, oo. Lalo na kapag ganitong oras Oras, nito, rush hour. talagang yung mga papasok, eto na yung pinaka-rush hour kapag umaga. Kaya naman yung daloy ng trapiko. Kausap ko kanina yung isang traffic enforcer ng Quezon City Transport and Traffic Management. Hanggang EDSA na umaabot yung hilera ng mga sasakyan na naiimbubo dahil dito sa insidenteng ito na pagtagilid nitong close ban ito. So ang nangyari pala, Val, sumabit siya sa Kable. wire, sa kable, kaya siya nabuwal na ganyan at nakatagilid na ganyan, no? Ito sa mga nakikinig lang sa atin sa radyo, ang nangyari ho dun sa close van ay nabuwal siya sa gawing kanan niya. Ang nakasayad na lang ngayon na gulong ay yung mga gulong niya sa kanan, nakataas. Kaya hindi, Yung nasa kaliwa ay nakataas. kaya hindi tuluyang Nabuwal? mabagsak sa lupa na buwal Oo. ay dahil doon sa isang motorsiklo. Ay, nako! Ay. May motor pa lang nadaganan. Oo, Ay, nakikita sus. ninyo sa Oo, ating, kamusta yung rider? Yan, nakaligtas naman. Yan. Kung may papakita ng RHTV, Visual News Television, yung larawan niyang lalaki na yan, yung nakaupo na yan, yan yung sakay ng motorsiklo. Yung sakay ng okay, motorsiklo oo. na ayon sa kanya, ay agad naman siyang nakatakbo. Nung makita niya papatumba na yung close van na ito na minamaneho nitong si Rodrigo Macaya. Sa ngayon ay talagang magtitiis yung ating mga kababayan kung makagagamit ng ibang alternatibong mga ruta ay gamitin na muna nila at dumaan na muna dito sa mga area dito sa EDSA na lampas ng Quezon Avenue o kanto ng Quezon Roosevelt. Avenue. Para nang sa ganun makarating sila kung ang kanilang destinasyon ay ang Welcome Rotonda. Dumating na rin Val. sa lugar itong mga tauhan ng MMDA Road Emergency Group. At ito ngayon yung kanilang isinasagawa yung mabilisang pagtanggal. Yung nakalaylay na kawat ng kuryente, nakikita ko sa mga oras nito, ay medyo mahaba. Galing ito dito sa may Center Island, Cherry at Tina, yung kawat ng kuryente. At sumabit pa. Ayun, galing pa pala dun sa kabila. Galing pa dun sa eastbound. Ano kaya yan? Oo. Val, Ano may kawad laman ba itong close van na ito? Anong laman nito? Hindi pa natin malaman kung anong laman nitong close ban na ito na sa mga oras na ito ay kasalukuyang pinatanggal. Close kasi, kaya Hindi natin pa malaman. open. Hindi pa open ito. Hawak na kasi nung mga tauhan ng traffic sector na nakakasakop dito sa lugar. Ayun yung tawad ng kuryente. Ayun Ay, na, tawad na, yung kable ay hindi tuluyang pang natatanggal. Kaya yung mga nasa unahan, nasa likuran nitong van na ito, ay Iniiwasan. didisruptin nito yung kanilang pag-usad dahil doon sa kasalukuyan pang inaalis nitong mga tauhan ng QCTTMD yung kable ng kuryente pinadala na ngayon dito sa bahagi nitong Center Island. Saan ba papunta yung Quezon Avenue. ano men, tumawid ba yung kawad na yan at lumaylay lang kaya ganyan? Galing Roosevelt, tumawid papunta doon sa Pegasus. Tama ba? Galing dito sa kabila. Ha? Galing doon sa eastbound. Sa kabilang lane. Quezon Avenue. Oo, galing sa kabilang lane. Doon sa may doon nga sa may Pegasus. Yung area na yun. Yung area na yun. Tumawid papunta diyan, tapos lumaylay. Oo. Ayun. At meron pang mga nakabagsak na kawad ng mga kable. Ayaw ko mabanggit dahil mukhang sa tingin ko hindi ito sa Meralco mukhang sa cable service provider ito, hindi sa Meralco. Nakalaylay, nakabagsak na doon sa kabilang lane yung kawad, yung mga kable nakadugtong nitong mga kable na nabangga o nasagi nitong close ban na ito. Tiba pang mga sasakyan ang binabanggit ng driver ay meron pang nauna sa kanya, kabilang dawag siyang ambulansya, pero mukhang nakaalis na rito sa lugar yung mga naunang sumabit dito sa paglaylay ng kable dito sa lugar na ito. At dumating na rin yung mga tauhan
ng Quezon City Police District Traffic Sector na nakakasakop dito sa lugar upang tulungan yung mga tauhan ng QCTTMD at maging yung mga tauhan ng MMDA para tuluyang matanggal itong van na ito na nakaharang dito sa kalahati ng buong lane itong Quezon Avenue westbound dito sa bahagi ng Quezon City. Hindi pa tuluyan kung may papakita sana ng ating RH Television, yung ating live video dito sa lugar na ito para mabigyan ng warning yung ating mga kababayan na nandoon sa bahagi na ng EDSA. Yung haba ng traffic. Haba yung traffic dahil yung binabanggit ko, Cherry at Tina, ayun pa lang dito sa may Quezon Avenue hanggang dun sa EDSA. Paano pa kaya yung mga sasakyan na natatraffic din dito sa may bahagi ng G. Araneta? Yun yung dito sa may Roosevelt, sa gilid Sa mismo Roosevelt, nitong Fisher Mall. Ay ganon din siguro kahaba yung mga sasakyan na nababalam ngayon ang pagbiyahe, pagtungo ng mga empleyado sa kanilang mga destinasyon, sa kanilang mga trabaho dahil sa insidenteng ito na pagsabit, naglagay na rin ng mga kusot ng mga kahoy para nang sa ganun ay matanggal yung nagkalat na mga gasolina doon sa ating mga kababayan na dumaraan dito sa lugar na ito, Cherry at Tina. So yan ang sitwasyon. Any moment from now siguro ay matatanggal na ito, pero matindi na yung dinanas na traffic at yung mga tauhan ng Quezon City Disaster Risk and Management Office dito sa aking harapan, dala-dala na nila yung kanilang mga malalaking mga equipment para putulin. Medyo may nahirapang putulin itong kawad na ito dahil mataba-tabang kawad ito na nakalaylay at nasa daan na ngayon, nakalaglag na ngayon dito sa daan sa bahagi ng westbound ng Quezon Avenue. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Iwasan na po muna ninyo yan, yung mga dumadaan dyan sa Quezon Avenue going to Araneta or going to Welcome Rotonda, yung papuntang Maynila. Yan po yung nangyari dyan sa Quezon Avenue, sa may kanto ng Roosevelt, yung Fernando po Junior Avenue ngayon, pagkalagpas ng Fisher Mall. Matinding traffic na ho yan, kaya kung makakahanap kayo ng ibang alternate routes ay gawin na ninyo. Samantala, ito umabot daw sa 202 million pesos ang halaga ng puslit na mackerel at galunggong ang nakumpiska ng mga tauhan ng Bureau of Customs at Department of Agriculture sa port area sa Maynila. Ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio, hindi dumaan sa tamang proseso at walang kaukulang permit ang mga nakumpiskang isda. Nadiskubre. Oo, 202 million pesos. Uy, nahalaga. Nahalaga ng mga isda ito. Nadiskubre nakakahon pala. Frozen. Frozen ito. Ayun, hawak-hawak ni Commissioner Rubio. Ito ngang nadiskubre daw na mga puslit na mackerel. Pwede pa kaya yan? Susuriin daw. Ayan pala daw. si Secretary Chu Laurel, kasama rin, Susuriin daw ito at balita natin kapag pwede naman good for human consumption ay idodonate sa DSWD. At pinag-aaralan nga itong kung pwede pang ma-donate at o maibenta sa Kadiwa Market ang mga isda. Ayos. Samantala, nagsuspindi muli ng klase ang ilang lugar sa bansa dahil sa inaasahang dangerous heat index na mararanasan ngayong araw. Sa huling forecast ng Pag-asa, tinatayang papalo sa 42 degrees Celsius ang mararamdamang init sa ilang bahagi ng bansa. Kaugnay nito ay maaga nang nagsuspindi ng klase ngayong araw. Sa lahat ng antas, public and private, ang mga lungsod ng Maynila,
pati ho ang Abukay Bataan, Orani Bataan, Samal Bataan, Hermosa Bataan. Samantala sa Quezon City at Bacoor Cavite ay suspendido rin ang pasok mula naman preschool hanggang grade 12 at magsasagawa na lamang ng modular distance learning. Nilinaw naman ng lokal na pamahalaan ng Maynila na tanging mga motorsiklo lamang para sa Manila Police District ang donasyong kanilang tinanggap noong 2022 mula sa Kiaosheng Volunteer Group. Sa inilabas na pahayag ni Attorney Princess Abante, spokesperson ng Office of the Mayor, binigyang din ito na walang cash donation. Ayun. At iba pang proyekto na natanggap ang Maynila mula sa nasabing grupo. Tanging noong 2022 turnover ceremony lamang dinaan niya nagkita sina Mayor Hani Lacuna at Wang Yongyi ng Kiaosheng Volunteer Group at hindi na ito nasundan pa. Binubuo rin na niya ang naturang donasyon ng siyam na 2016 model, isang 2015 model na gasoline-fueled Sinski motorcycle na nagkakahalaga ng 14,500 pesos ang bawat isa na may kabuuang 145,000 pesos. Ayon kay Attorney Abante, kompleto sa dokumento ang donasyon, rehistrado rin sa Land Transportation Office at kasalukuyang biniberipika pa ng lungsod ang operational status ng mga ito. Ginawa ng Manila LGU ang paglilinaw. Kasunod nga ito ng revelasyon ng international Revelasyon? Oo. ng media company na Reuters Oo, na? noong Pebrero 28 na nakatanggap umano ng donasyon ng Tarlac City at Maynila mula sa mga Chinese national na sangkot sa pangi-espiya sa bansa. Ayun. Hindi naman kasi natin alam na spy sila eh. Ito lang lately lang na-discover. Tsaka donasyon yun, libre. Ano masama sa libre? Oo nga. May pahayag na rin Malacanang dyan eh. Tsaka donasyon ngayon mula sa hindi pa naman sila nababansagang spy noong mga panahon na yon. Walang pinagkaiba yan sa drug trafficker, sa isang drug lord. Na nag-donate na ng donate. Hindi mo naman alam na drug lord pala yan. Galing sa droga yung donate, tinanggap ng isang libawa ng PNP, ng pulis, o kaya ng local government. Kalaunan, pag na-discover, yun, tsaka lang malalaman. Kasi pag tinuntun mo yan, Aling Tina, pag tinuntun mo yan at sasabihin mo dapat may managot, dapat papanagutin din natin ang immigration. Dahil pinapasok ba't dito. Ba't pinapasok yan? Espiya yan. Sasabihin ng immigration, hindi naman namin alam na espiya yan eh. Diba? Dapat nag-imbestiga. Department of Foreign Affairs. Ba't nyo pinayagang makapasok yan? Espiya pala yan. Drug trafficker pala yan. May punto. Wala hindi tayo matatapos sa sisihan at habulan ng ganyan. Wala pang nakakaalam noon ng pang-iispiya at na aktibidad niyan. Kaya siyempre ikaw naman in good faith libre. Ano masama sa libre? Lalo na para sa Manila Police District daw ito. Para sa pulisya. local government at para sa police, di ba? Ayos ba? Samantala, hindi pa rin sumusunod sa ipinataw sa kanilang isang taong suspensyon ang magpinsang Urdaneta City Mayor Julio Rami Paraino at Vice Mayor Jimmy Paraino. Ito ang inihayag ng isa sa mga barangay captain sa lungsod na si Brian Perez sa kabila ng inilatag na ultimatum ng DILG at COMELEC na nagpapaalis sa kanila sa pwesto. Parang hinahamon itong magpinsan na ito si Secretary John Vic Remulla. Parang naliliitan sila sa muscle ni Secretary John Vic. Secretary John Vic, mukhang naliliitan sa muscle mo itong magpinsang ito ng Urdaneta Mayor, Urdaneta City Mayor at Vice Mayor. Kwento po ni Chairman Perez sa DZRH at sa radyo natin, patuloy pa rin ang pagpupumilit ng dalawa na tumupad bilang alkalde at bilang vice-alkalde ng lungsod. Dahil hindi matutuloy o hindi na itutuloy ang turnover bilang acting mayor at acting vice mayor kina First Councilor Franco Del Prado at Second Councilor Warren Andrada na siyang inatasan na humalili sa dalawang suspendidong opisyal. Wala pa rin po, Congressman. Although the ultimatum
nakita ko lang naman po rin yan na online sa mga pahayagan and other news articles. Ano po, sabi ng mga tao is business as usual na daw po dyan sa City Hall. In fact, mayroon nga ho akong napanood yung na video na para bang sinabi ni Mayor na he will attend the flag ceremony mamaya. Ngayon po. Ngayon. Ganun. Sino bang congressman yung kausap, Tina? Nako. Sinong congressman yung kausap ni chairman? Si Kuya si Angel. Angel Palmones. Kuya Angel Palmones. Nako. Calling. Secretary John Vic Remulla ng DILG. Mukhang hindi iniintindi ang inyong kautusan. Yung suspension dito sa mayor at vice mayor na ito ng Urdaneta City ay galing pa ho sa Malacanang. At ang ipatutupad lang ng DILG. Naliliitan sa muscle ni Secretary, manda kayo. Sa Mandala, ito na maiminunggahi ng Teachers Dignity Coalition ang pagkakaroon ng isang panuntunan sa pagsuspinde ng klase dahil sa mataas na heat index. Sa panayam sa DZRH, sinabi ni TDC National Chairperson Benjo Basas na tanging face-to-face class suspension ang nakikita nilang solusyon para maiwasan ang panganib na dala ng mataas na heat index. The only viable solution for now is to suspend the face-to-face classes pagka hindi talaga kaya. Ang gaya ngayon, pag umabot kasi sa danger level, meron ng scheme o meron ng power, may authority na ang ating mga LGUs to suspend face-to-face classes. Then we call for unified scheme of class suspension, especially in Metro Manila. Yun ang kainaman di ba, na meron na tayong ibang pamamaraan ngayon ng pag-aaral. Na na-discover nung pandemic. Dahil doon. Ayun, pwede. Ganun talaga. Para sa kaligtasan ng lahat. Susunod! Tito Boy! Tito Boy! Yung EDSA busway daw isasara. Ha? But why? Iyan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:42. This time check, ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, mga kumbatsero? Sabay-sabay tayo. Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride, ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:49 ang ating oras. Mayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Pansamantalang ipasasara ng DPWH ang EDSA busway ngayong buwan. Naku po, para isailalim sa rehabilitasyon. Ayun, i-rehabilitate pala. Akala ko ititigil Ayon kay DPWH NCR Director Lori Malaluan, sinasapinal na nila ang gagawing plano na inaasahang magdudulot ng matinding traffic. Matraffic na nga, lalo pang magta-traffic. At makakasama ng mata-traffic, Tina, yung mga sumasakay sa EDSA busway kapag ito ay sinara. Napakarami niyan. Target nilang matapos ito sa susunod na taon sa tulong ng Department of Transportation at ng Manila Development Authority na magsasagawa ng 24/7 construction work. Kasabay nito, inaaral na rin ng DOTR ang mungkahi na pansamantala munang padaanin sa mga pangunahing kalsada ang mga bus habang nagpapatuloy ang pagkukumpuni. Gagawin ng rehabilitasyon sa isang segment ng northbound at sa southbound segment ng busway.
Ito naman, nilipad muli si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla patungong Timor-Leste para i-follow up ang extradition request kay expelled Negros Oriental Congressman Arnulfo Tevez Jr. Ang kay Remulla, pinangakuan naman siya na makatatanggap na ng tugon ukol dito sa lalong madaling panahon. Pero kapag nagpatuloy anya na walang marinig na sagot mula sa Timor-Leste, mapipilitan na siyang pumunta muli roon para kausapin ang mga kinauukulan. Yun. Samantala, wala din naman na niyang tugon ang Timor-Leste sa ginawa ring apela ni Tevez. Napigilan ang kanyang extradition pabalik ng Pilipinas. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po si Tina Nolasco. At ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Pagsusulong ng murang gamot. PGP Party List yan. Pangangalaga. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeehaw! Feeling that I want. 5 minuto na lang, alas 7 na. Galaw-galaw, galaw-galaw. Pero wag masyadong sosobrahan ng galaw, ha? Dahil sobrang init. Ayan, no? Sobrang init ng panahon. Yung mga nag-e-exercise dyan, dapat medyo hinay-hinay lang din. Lalo na yung outdoor kung mag-exercise. Tulad nitong mga kausap natin. Ako mag-exercise to ganun na lang Kaya hinay-hinay lang. Lalo na kung tanghali na. Naku, init ng araw. Ang ating ubod ng lakas, pumapagaspas. Bagong lakas promo ay nandyan daw po sa Kapulong, Tondo, Maynila. Ayan. Sa mga taga Kapulong, Tondo, Maynila, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon. Yung bang lakas, yung volume na maririnig hanggang kalsada, maririnig hanggang sa mga kapitbahay para kayo'y swertehin. Biruin mo, pagkakapera kayo, saan ka makakapulot ngayon ng 1,000 piso? 1,000 pesos at may mga groceries pa. Ayan, ha? Sa mga taga-barangay Kapulong, andyan, gagala-gala ang ating ubod ng lakas agent na si Sherwin Alfaro. Samantala, hingi nga tayo ng update mula sa Bureau of Customs dito sa kanilang napakaraming isda nito pwede pa kayang makain yon. Si Customs Assistant Commissioner Jet Maronilla nasa linya natin. Attorney Jet, magandang morning. Good morning po, Ka Jerry, at good morning po sa lahat ng mga nanonood. Uy, hinay-hinay sa pag-exercise, Attorney Jet, ha? Alam kong grabe ka kung mag-exercise outdoor, ha? Mainit na ang panahon. Wag mong tsaka yung isang kaibigan mo na matindi ring mag-exercise, ha? Hinay-hinay lang kapag ganitong mainit ang panahon. Okay, Attorney Jet, itong nahuling mga isda, kutakot dito, saan ba galing yun? Sa China po. Ito. Mga dokumentong nakuha namin galing po ng China. China? Opo. 200, mahigit 200 million po ang halaga nitong mga isda na to, mga mackerel o mga Mackerel, na nasa 19 containers po. Hindi kaya dito lang din sa West Philippines yan, kaya mabilis na ipasok sa atin, Attorney? Usually po, doon po sa area yan talaga nangingisda, no? Sa medyo, doon sa area natin or kaya doon sa medyo international waters. So, posibleng dito rin sa West Philippines galing yan, dinala ng China at merong nagdala naman dito. Hindi ho natin pwedeng sabihin hindi, no? Maaari din naman sa medyo international waters malapit doon na pwedeng hinuli ng kanilang barko kaya na-attribute sa kanila. Pero sa lawak ko nun at saka syempre sa nangyayari yan, hindi natin alam kung saan area doon talaga nila nakuha yan. Pero yung mga mangingisda ho natin, doon din nakakakuha.
Oh, 19 na container vans daw 'yan na tinangkang ipuslit. Nakakulong na ba ngayon yung mga may kinalaman sa pagpapasok niyan, attorney? Meron na pong investigasyon na ginagawa at magkakaroon po na magpa-file po kami ng mga corresponding charges dun sa mga ma-identify namin na mga may kinalaman sa pagpasok nito. Oh, yung ba yung bang may kinalaman sa pagpasok niyan dati nang may mga transaksyong ganyan sa customs? Yun po yung tinitingnan namin ngayon, sir, no? Oo. Kung ano yung history ng kanilang transaction at kung pareho po yung declaration or kaya may history na pagpasok ng ganyan. Oh, paano ho 'yun kung dati na siyang nagkakapagpasok o baka sa mga nakaraan nakakapagpasok na rin ng ganyan, lalo na yung mga ano tawag doon, mga consignees niyan, ano ibig sabihin, maba-blacklist sila? Ganun ba ang mangyayari doon? Ngayon pa lang po, opo, revoke na po yung accreditation nila. Tapos magkakaroon po ng backtracking investigation para malaman po kung ano yung mga previous importation nila para makita po kung ano yung deklarasyon, pareho ba, ano ho ba yung maaaring naging pattern. Pwede namang first time yung ginawa to, iba talaga yung pinaparating niya dati. Pwede din naman hong may indikasyon na baka before may mga nagawa na siya. Kasi para makapagpasok ng ganyan, maglakas loob na magpasok ng ganyan, baka may mga kasamahan din kayo dyan sa customs na kausap nun. Parte ho yun na magiging investigasyon po, Jerry, ng aming Customs Intelligence and Investigation Service. Hindi naman ho namin, every time na iniimbestigahan naman ho namin yung ganyang mga insidente, kasama po yung ganyang posibilidad sa tinitingnan ng aming CIS. Oo. Ang gaganda nung isda, parang malaki nga lang. Ako, mas gusto ko sa galunggong yung medyo maliit, attorney. Ito medyo malalaki. Pero parang masarap Parang hindi kaya, paano to? Susunugin lang ba ito? Itatapon lang? Hindi po. Kami po ay sasangguni sa Department of Agriculture bilang sila naman po ang regulatory agency nito. Kung ano po ang maaring gawin dito. Yung huli po naming nahuli na mga gantong isda, sinuri po ng Department of Agriculture nung nakita po nila na fit naman for human consumption. Ibig sabihin, maaari pong ikonsumo. Dinonate po namin sa DPW, sa DSWD. Para po maipamigay sa DSWD para po maipamigay sa mga mahihirap nating kababayan. So kung ito'y fit pa for human consumption, ang ay ibibigay, ipapasa sa DSWD, hindi ho ibebenta para sayang may kita rin dito kahit konti kapag kung fit for human consumption pa rin ito, attorney. Opo, isa po sa option yun, sir, either i-auction po namin para po ma-convert natin sa pera at maidagdag dun sa kaban ng ating bayan. Kung hindi naman po, maaari din pong i-suggest ng Department of Agriculture na instead of i-auction, ipamigay na lang po. Yun din po yung huling mga naging direction nila. So we will defer, sir, kung ano man po yung magiging recommendation ng Department of Agriculture. Ito pala January pa, tsaka first week ng February. Ano na ngayon? March na ngayon. Ba't ganun katagal bago nailabas na ganyan? Hindi kaya nabulok na yung loob niyan, attorney? Hindi naman po in-unplug, sir. Kumbaga, na-maintain naman po yung pagkaka-charge nung pagpa-plug ng mga refrigerated containers. So, na-maintain po yung integrity nung opo. Hindi naman po na-unplug. Po kasi po, yung examination ho talaga ng mga reefer containers medyo hindi po ganun kadalian. Kailangan mo pandalihin yan sa cold storage nila at yung availability ng cold storage nila for examination bago po natin mabuksan. May nakasaksak pala ito. Naku, lakas sa kuryente niyan, lalo na kung 19. Okay, attorney, so kung ganun ang policy ng customs, kung ito'y fit for human consumption pa, may mga, nung nakaraan may mga nahuli kayong mga mamahaling sasakyan, yun fit for human use pa rin yun, attorney. Baka naman pwede tayo dyan. Yun ba ipamimigay din ninyo? Meron po kami mga experience before, na yung ibang, may special
may isang utility vehicle, no? Oo. Maaaring gamitin ng Philippine Coast Guard, ng Philippine National Police, o kaya ng Armed Forces. Minsan ho, pag nakikita nila, nag-request naman sila na baka maaaring i-donate sa kanila. I-donate, And oo. kung pwede naman po, na-donate naman po. Pero yung di naman ho siguro gagamit. Yung Mercedes na Maybach, Ferrari, Bugatti, usually ho, ginagawa namin kung hindi po makapagpresenta ng papeles, no, ino-auction namin. Pero this time around, again, since meron naman po kaming provision sa aming batas, no, na if you're a buyer in good faith, maaari nyo kong i-avail yung isang revenue with penalties lang, no. Oo. Na itama na lang yung inyong pinagbayaran, basta tama naman yung naging deklarasyon dito ng pagpasok. Oo. Pwede pong i-avail yun ng mga may-ari na itong sasakyan. Ito, ang gaganda oh. Ano ba yung sasakyan yung pataas yung bukas ng pintuan na Yuwel? Ayun oh, ang ganda oh, pataas eh. Yan ba yung Ferrari ba yan? Lamborghini ba yan? Naku, So ganun, pwedeng bilhin din nung nag-import. Ganun yata nangyayari, attorney. Sila rin yata ang Pag-auction po, bawal niya pong, pag-auction po yung ginawa natin, hindi na po siya makakapag-participate. Ayun, Ang pwede po niyang gawin kung siya po yung nakabili, no, in good faith, nung sasakyan na yun, tapos ang makikita namin is just an issue on deficiency duties and taxes. Maaari po siyang mag-avail nung isang remedy, no, administrative remedy, na bayaran na lang po yung kulang na duties and taxes with some penalty para po malinis yung record ng kanyang sasakyan at makuha ulit ito. So ito, declared na ito na fit for human use, Attorney Jet. Itong mga... susuriin pa po ng DA siguro, Jerry, no? Susuri po ng DA yan at nasabing... Hindi, itong mga sasakyan. Fit for human use. Very fit for human. Panguli na lang, yung sigarilyo, nitong nakaraan, may mga nahuling sigarilyo, tapos may mga nagtangkang ibenta raw at ang sabi ni Customs ni Commissioner Bien Rubio, heads will roll. Ano na nangyari doon? May gumulong na nga bang ulo ng tao ng taga-customs? I think yung deadline po ng Customs Intelligence and Investigation Service namin is ngayong linggo, no? Makapag-submit ng rekomendasyon kay Commissioner Rubio, no? Para po makita kung sino yung kung meron man, no, mga responsableng tauhan namin dito sa nangyaring ito, or kung sino man yung iba pang responsableng tauhan ng condemnator, or kung sino man yung involved dun sa supposedly, no, dapat pagsira nitong mga sigarilyo na to, pero apparently nangyari ho, may ilan na nakitang ibinibenta, no. So ang CIS naman ho namin in coordination din with the National Bureau of Investigation kung sino po ang nag-lead nung buy-bust operation itong illicit na sigarilyo na to na nahuli po, no. So pag nakuha ni Commissioner Rubio yung report ng aming CIS within this week, i-expect na po na magkakaroon po ng corresponding na pag-file ng mga kaso at kung meron man ho, no, na responsableng mga tao, maaari po may pagtatanggal sa kanilang mga pwesto. Attorney Jet, salamat sa update. Magandang umaga. Thank you, Kajedi. Good morning po. Attorney Customs Assistant Commissioner Jet Marunilla. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy! 8 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Tuesday, March 4, 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita.
Mas mapanganib na antas ng init asahan sa mga susunod na araw. 13 pusa patay sa sunog sa Maynila, 2 pang sunog sumiklab. EDSA busway, isa sa ilalim sa rehabilitasyon pero operasyon tuloy ayon sa DOTR. Malacanang, ikinakasa ang investigasyon sa donasyong ng Chinese spies sa PNP at sa ilang LGUs. Mga kandidatong nagpapakalat ng fake news laban sa isang kandidato, sa kapwa kandidato, posibleng makasuhan ng disqualification sa COMELEC. Malacanang, bumuelta kay Attorney Harry Roque. Hindi kami salesman, kami ay messenger. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. bago ang detalye ng mga balita, mamigay muna tayo ng pera. Kumusta mga taga-barangay Kapulong, Tondo, Maynila? Paring Het, go! Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Aba, may nanalo na! Marami bang mga radio DZRH Gaga dyan sa Kapulong, Tondo, Maynila? Ado ng ating RH6 Sherwin Alfaro. Sherwin, go, go, go! Yes, Ka-Jerry, dahil nga ngayong araw mainit na naman at malinsangan yung panahon na ating mararanasan, hindi lang dapat yung heat index yung tinitignan. Ano pa? Dapat ding dapat malaman natin yung ang heat index o kung yung mga kababayan natin hindi mangangamoy. Ang hit? Oo. Mangangamoy ang heat ngayong araw. Nako po, inang. Tawas lang ang katapat niyan. Gantong kaaga napakainit pa ng pakiramdam dahil parang akala Talaga? walang hangin halos, parang halos Humid. Yung nga daw, humidity. Napaka-humid. Oo, mataas ang humidity. Pag gantong mga pagkakataon, syempre nakakatakot na yung katawan natin umalingasaw. Pero dito sa bahay na pupuntahan natin, wala lang tayong Zoom ngayon. Bakit nga ba? Ba't wala ka sa Zoom? Hindi lang malakas ang heat index dahil to mainit. Pero nawala. Sherwin. Labas ka konti. Labas. Nawawala. Dito tayo, Kuya Emil. Labas kayo. Walang signal. Walang signal. Dito tayo, Kuya Emil. Ayan. Kuya Emil, pangalan niyo po? Emil Solomon. Emil Solomon. Taga dito sa Rojas, Barangay 100. Dito sa inyo, para maalinsangan na yun. Sobra init mula kahapon. Maalinsangan na. Ang inaasahan na heat index tatama ng nasa 45. Kaya ba? Kakayanin. Tatlong ka lang yan. Tatlong kaya. Ano raw? Anong ginagawa nila? Nagluluto ng ulam. Hindi, anong panlaban nila sa init? Anong ginagawa nila? Ventilador at tubig lang. Ventilador at tubig. Ayun, tama talaga. Oo. Dahil sobrang maalinsangan ngayon, nahuli natin, nakatutok to, nagbabantay. Eto na. Meron na kayong Zoom. Nakikita ko na kayo. Ayan. Kasi maalinsangan, sobrang init, pati Zoom nawawala. Oo. Anong kabuhayan ni Kuya Emil? Kabuhayan. Nagtitinda po ng ulam. Nagtitinda ng ulam. Napapanood siya sa kapitbahay, yun tatawa-tawa yung kapitbahay. Kasi hindi totoo na sa TV. Nanonood, ayun. Nasa TV na. Totoo na, nasa TV na. Artista. So meron silang karinderya. May karinderya. Opo, take-out counter lang. Take-out counter. Sino nagluluto? Ako rin. Aba, tingnan mo nga naman. Masarap ba? Napatikim mo na ba si Sherwin? Oo.
Mula po kay Angelo Palmones, kay Congressman, hanggang kay Deo Macalma. Ngayon, 2x2, kay Katunying at kay Kajeri. Iyon, Ang paborito. Sherwin, Paborito mo. Oo. natikman mo na ba ang luto ni Kuya Emil kung talagang masarap? Papabaunan ko kayo. Papabaunan. Natikman mo. Tikman mo muna para ma-promote natin. Ayan, ha. Pag pa lang ang natitikman ko, mamaya titikman natin. Pero ito muna pandagdag ka po. Yay! Thank you. Yan, 1,000 pesos. At siyempre, para may dagdag panluto, ito meron nga rin Diesel H. Grocery. Yun ang matindi. Oo. Maraming salamat, DCRA, Katunying, Jerry. Sa lahat po. Thank you. Nag-announce kanina si Angelo Palmones na nandito tayo sa Barangay 100 sa Tondo. Oo. Sumupunto ron sa may Abel Yegas sa Aba, high school. hinanap ka na. Kung saan tayo kanina. Hinanap tayo at nung nahanap tayo, pagbunta nga natin sa kanilang lugar, yun, nakatutok. Actual na nakatutok, naka-tune in sa DJ. Anong gamit nila? Ano po? YouTube. YouTube. Tsaka Bluetooth speaker. Yun, ang galing. Talaga naman. Okay, thank you. Kaya naman sa mga nais. Congratulations. Laging tumutok sa Diesel H. Baka kayo nasusunod dating winner sa Diesel H bagong taon, bagong lakas from RH number 6. Sirwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yun. Talagang yan ang listener ng DZRH. Thank you, Kuya Emil. Ayan, Jerome Tang, magandang morning. At kay ka Jerry Labasan, tsaka kay Kabet. Colonel Moy Pagaduan, Kuya Moy. Ang buhay, ang gulay, pampahaba ng buhay. Ayan. Thank you sa mga ipinadala mong gulay sa amin mula sa iyong asyenda dyan sa Palayan City, Nueva Ecija. Kumusta ba ang Aulo Dam? Malalim pa ba ang tubig? Tuloy-tuloy pa rin ang ating balitaan. Sandali po lamang, 7:15 ang ating oras. This time check is 7:21. Asahan ng mainit pa ang panahon ang maranasan sa Metro Manila. Ito po ay aabot sa 42 hanggang 51 degrees Celsius na heat index sa katapusan ng Marso. Ito ang sinabi ng Pag-asa matapos maranasan ang matinding damang init kahapon na naging dahilan ng suspensyon ng klase. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay nasa transition period ang Pilipinas mula sa amihan patungo sa tagtuyot o summer. Pero asahan nila na sa kalagitnaan ng Marso ay magkakaroon na ng monsoon break. Una nang nagbabala ang Department of Health sa publiko sa peligro na maaaring maidulot ng danger level heat index mula 46 degrees Celsius, kabilang ang heat cramps, heat exhaustion, heat stroke, pagsusuka at hirap sa paghinga. Bukod sa Metro Manila, asahan na rin na makakaranas ng danger level heat index ang Clark Airport, Pampanga, Muñoz, Nueva Ecija, Abukay, Bataan at maging sa Subic Bay at sa Olongapo City. Samantala, ang San Juan daw po ay magpapatupad ng bagong class schedules dahil sa banta ng heat index. Ando ng ating RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel. Jerry, simula ngayong araw, epektibo na itong bagong schedule sa klase ng mga pampublikong paaralan dito sa lungsod ng San Juan. Nagpasa kasi ng kautusan si Mayor Francis Zamora para iiwas ang pasok ng mga mag-aaral sa pinakamainit na oras sa loob ng isang araw o mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sa ilalim ng Executive Order number 193 series of 2025, magiging alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ang pang-umaga, habang alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi naman ang pasok ng mga PM schedule o panghapon dito sa City of San Juan. Sakop nito maging yung mga child development centers o daycare center sa lungsod. Mahigpit naman ang payo ng LGU sa mga private school. Iwasan na rin ang in-person o face-to-face classes sa peak ng init, lalo pat inaasahan ng mapandadalas itong danger level heat index sa panahong ito. Kahapon, doon naman sa report natin sa Marikina, magpasa rin ang executive order ang City Hall kung saan otomatiko nang pinasususpinde ni Mayor Marcy Teodoro physical na pasok ng all levels, public at private schools kapag forecast o ang forecast ay umabot ng 42 degrees Celsius heat index. Pataas ang maganda dito sa iyo ng San Juan at Marikina. Bagamat magkaiba ng content o nilalaman, mawawala na yung bola sa City Hall para sa araw-araw na pag-aabang ng mga anunsyo
kung may pasok ba dahil sa matinding init ng panahon. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ediel. Ito kayang nararanasang init sa NAIA Terminal 3 ay dala rin ng panahon. Oh, eto, may mga sinend, Yuel, may sinend sa atin si Reynadar. Andyan daw siya sa NAIA Terminal 3. Ayun nga, mga nagpapaypay ang mga tao. Mukhang mga init na init. Isang linggo lang nandyan ako at malamig Baka nagka-problema baka may nasirang air conditioning unit diyan sa NAIA Terminal 3. Eto, init na init si Reynadar. Oo, baka may pumalyang mga equipment diyan. Nako, lalo na mamaya pag nagtangha-tanghali, lalo nang iinit diyan. Sa dami pa naman ng pasahero diyan lagi sa Terminal 3, ano? Oh. Ayun, oh. Oo nga, ano. Medyo kita yung mga taong nagpapaypay dito sa mga pinadalang video ni Reynadar. Samantala, ang grupo daw ng mga rider ay nagwelga. Mga rider dyan sa Hermosa. Sa Hermosa sa Bataan. Hermosa, Bataan. Ang magre-report ay si RH29 Boy Gonzales. Sa Maynila ito. Sa Maynila ito. Si Boy Gonzales Sa Maynila ito. RH29 Boy Gonzales. Come in, boy! Sa Jerry, nagwelga ang humigit kumulang sa 100 magagawa ng JNT Express sa garaheng ito sa Hermosa Street sa Tondo, Manila. Tondo, akala ko sa Bataan Hermosa, Tondo, Manila. Tondo lang, Hermosa, Tondo. Partikular na nagpikit ang mga truck driver, rider pick-up rider ng JNT Express. Nako. Pagdating silang nakabarikada sa gate ng garahe at dito na sila natulog magdamag. Nako. Ang panawagan Bakit ng daw? magawa na irregular ang mga OCW o on-call workers. Itigil ang pagbuwag sa union. Pakinggan natin ka, Jerry, si Rayson Season, 6 na taon nang magagawa ng JNT Express. Una po itong issue, regularization po para sa mga OCW worker na bumibilang na po sila ng mga tauna na. Pangalawa po, yung mga raider natin, dati po silang PH Global, pinapirma po sila para daw sa paglipat sa Accelerate na hinala namin Ginagawa nilang subcon. Subcon, ang sabi nila sister company daw po. Wala agency. Di pala agency. Pangatlo po sa aming mga driver, harassment, union busting, ilan sa mga CBA violation hindi po nila sinunod. Kinaltasan po kami, tinanggal po sa amin yung 11 pesos. Ang overtime po namin, pag naka 5 hours, tinatanggal po yung 1 oras. Wala po kaming payslip. Ang payslip po namin nasa cellphone lang. Within 6 months yata po, nawawala. Yan si mga magagawa ka, Jerry, ng JNT Express na kahapon ay nandito sila sa may warehouse sa Honorio Lopez. Pero ngayon, dito sila nag-ticket, magdamag sa garaheng dispo ng JNT. Ang JNT Express, ano ba yan? Yan ba yung gamit ng mga food delivery? Yung mga delivery. Delivery, iba-iba. Ang mga, yung tinatawag nilang halimbawa sa Lazada, yung Lazada, hindi ba silang ginagamit? Ayun, tama. Shopee, Lazada, TikTok. Parang ganyan yan, mga yan. Nako. Paano yan? Walang food delivery. Kaya pala, hindi pa dumarating hanggang ngayon yung handa dito ni Ivan. Umorder ng pagkain si Ivan. Ivan natin din pina-order ni Mother. Hanggang ngayon di dumadating. Dahil nagrarally, nagwewelga pala yung mga taga JNT. Pero yung sa 1,000 naman daw na magagawa, 100 lang naman silang nagsagawa ng picket. Tuloy pa rin daw yung operation sa iba't ibang tuloy naman ng JNT. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy!
Oo, yung in-order ni kasama namin dito, si Ivan Kyle Asyado, hanggang ngayon di dumarating. Baka sa JNT napunta. Nagwewelga pala yung mga rider ng JNT. Nako po. Napag-uusapan ng transportasyon. Si Secretary Vince Dizon ay nag-inspection pala dyan sa common station. Yan, yung common station dito, yung sa pagitan ng Trinoma at ng SM. Nako, ang tagal na yan. Nagpapalit-palit na ng administrasyon sa tindi ng kontrobersya dyan. Sa tindi ng awayan dyan, agawan ng mga giants. Finally, sa panahon ni Secretary Tugade, naayos yan, nasimulan. Pero nako po, hindi matapos-tapos. Mukhang isang taon nang walang gumagawa. Kinakalawang na yung mga bakal na nakakabit dyan, pagkalalaking bakal. Nung una ang bilis gulat nga ako, sabi ko bilis tapos biglang tumigil. May problema yata doon sa kontraktor. Naku po. Ayan, nag-inspeksyon ngayon dyan si Secretary Vince Dizon at mukhang may action na sila. Mukhang ite-terminate na yung kontraktor na hindi makagawa ng kanyang sagutin. At hahanap ng mabilis na solusyon para matapos na yan. Para yung LRT at MRT natin seamless na. Tuloy-tuloy na. Hindi na tayo bababa para lumipat sa LRT o bababa at sasakay ng jeep para makasakay ng MRT. Yun naman ang talagang idea dyan Magkakakabit yung mga train system na yan. Ayan. Mabutit napuntahan na yan ni Secretary Vince Dizon. Samantala, nasira. Nasira yung prompter. Giselle, pasensya ka na Bukas ka na. Nasira yung prompter. Libreng sakay para sa mga kababaihan sa pagitan ng PITX at Cubao. Nagsimula na, meron palang ganyan. RH 15, Giselle Recaport. Come in, Giselle! Jerry, bilang bahagi nga ng selebrasyon ng Women's Month, may alok itong Philippine Coast Guard na 4 na araw na libreng sakay para sa mga kababaihan. Ayon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, lalarga ang libreng sakay tuwing araw ng Martes, partikular ngayong araw sa March 11, March 18 at sa March 25. Maaari itong i-avail tuwing alas 6 ng umaga at alas 5 ng hapon. Sa mga nasabing petsa, pumunta lamang sa Gate 10 B5 ng terminal para ma-avail ang libreng sakay. Ang sakop nitong ruta mula sa PTEX, sa Mall of Asia Complex sa Pasay City at sa Cubao Terminal sa Quezon City at Balican. Ayon kay Redentor Mabanta, itong PTEX controller, hindi lang mga babae ang libre, kundi maging yung kanilang mga kasama maski ang mga kalalakihan. Mayroon anyang isang bus ang Coast Guard na nakadeploy para sa free ride na isa sa umaga, isa naman sa hapon. Hindi bababa sa 50 individual ang naserbisyuhan na ng libreng sakay ngayon lamang umaga. Ang bahagi ang inisyatibang ito ng pagsaludo at pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa lipunan. Ito si Giselle Ricaport para sa Teaser H1 sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:33. Tuloy ang mga pangunahing balita. Tiniyak ni Presidential Communication Office USEC at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na natutugunan ng gobyerno ang epekto ng paparating na dry season na panahon ng tagtuyot sa bansa. Ito ay matapos maitala ang danger level heat index sa ilang lugar sa Pilipinas na nagdulot ng kanselasyon ng klase sa ilang paaralan. Ayon kay Yusek Castro, kabilang sa gagawing paghahanda ng pamahalaan ang epekto ng panahon ng tag-init sa ekonomiya. Nagpalabas na rin po ng pahayag ang DOH patungkol po dito. At yun nga po, nagpapaalala ang DOH laban sa mga sakit na may kaugnayan po sa init na nagiging laganap na po sa matinding temperatura. So as of now po, i-calculate pa rin po namin yung iba pa po na mga action plans patungkol dito. Pero nauna na po ang DOH na magpalabas po ng kanilang mensahe patungkol dito.
si Attorney Claire Castro. Samantala, sunod-sunod na sunog ang sumiklab sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila kahapon. Isa na rito ang sunog sa isang residential area sa Labores Street sa Pandacan, Maynila, kung saan ay 13 pusa ang namatay. Ayon sa ulat, iisa lang ang may-ari ng mga pusa na nagpanik na dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, dahilan para abandonahin ito ng may alaga. Sa bahagi naman ng Muntinlupa, nasa 2 milyong pisong halaga ng ari-arian na napinsala at 50 pamilyang nawala ng tirahan dahil din sa sunog na nagsimula sa isang bahay sa Barangay Alabang. Umabot pa ito sa ikatlong alarma bago tuluyang naapula. Maliban dito, isa ring sunog na umabot sa ikatlong alarmang kumalat sa mga kabahayan sa Daang Tubo, Barangay UP Campus sa Quezon City. Nilinaw ng Department of Transportation na patuloy na mag-ooperate ang EDSA busway sa kabila ng isasagawang rehabilitasyon dito. Ayun. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, bagamat hindi makadaraan ang mga bus sa ilang bahagi ng busway, maaari naman itong pumasok sa mga bahaging walang ginagawang pagkukumpuni. Oo nga naman. Party-party lang ang wag buong busway ang isasara. Doon sa may party lang na ginagawa, tapos paglagpas doon, pasok ulit. Maaari din anyang daanan ng mga bus ang mga natapos na kaagad na bahagi ng busway upang hindi lubusang mantala ang operasyon nito. Nihayag ng kalihim na pabibilisin nila ang rehabilitasyon upang matapos agad bago ang ASEAN Summit sa 2026. Nilinaw ng kampo ni Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito na matagal na siyang absuelto sa kasong extortion, illicit affairs at manipulation ng DPWH projects. Ito'y matapos ungkatin ni P3 PWD Party List candidate Rowena Guanzon sa kanyang Facebook page ang umano'y kaso na kinakaharap ng kongresista. Depensa ni Congressman Pleito, matagal nang na-dismiss ang kaso sa korte at nakahanda silang kasuhan si Guanzon ng cyber libel at ipapa-disbar ito. Yan na. Matatandang si Pleito ay nanungkulan noon bilang DPWH Undersecretary. Nagbabala si COMELEC Chair George Garcia sa mga kandidato na maghinay-hinay sa mga paratang na kanilang ibinabato laban sa mga kandidato. Ayan. Paliwanag na ng COMELEC, kailangang tiyakin ng mga kandidatong mahilig bumatikos sa kanilang mga katunggali o kaya ay sa mga kapwa kandidatong hindi nila kaalyado na tama ang kanilang ipinangakalat na mga impormasyon sa social media. Gate ni Garcia, maaaring kasuhan ang isang kandidato na nagpapakalat ng fake news at maaari din itong maging grounds for disqualification. Ang pagpapakalat ba ng fake news pwedeng maging ground for disqualification? Ay, opo naman, Sir Angel. Sapagkat siyempre kapag tayo kumakandidato, kinakailangan namang maayos yung ating pagkikilos, pangangampanya, aktwasyon o yung mga pananalita. COMELEC Chair George Garcia at si Congressman Angelo Palmones. Bago ito, isang party list nominee ang nagpakalat ng fake news tungkol sa di umano'y kaso ng isang mambabatas na matagal na palang ibinasura ng hukuman. Pinaiimbestigahan na ng Malacanang ang mga report kaugnay ng umano'y donasyon ng mga Chinese spies sa PNP. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, nais makita ng palasyo ang kabuuang detalye ng report na di umano'y may mga donasyong motorsiklo sa pambansang pulisya ang ilang grupo ng umano'y Chinese spies at kung ginawa ba ito in good faith. Sinabi ni Castro na hindi masamang tumanggap ng donasyon, tulad ng natanggap ng mga ambulansya noon ni dating Davao City at ngayon ay Vice President Sara Duterte para sa mga taga Davao sa kasagsagan ng pandemya. Nilinaw ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na hindi bawal tumanggap ng donasyon ang gobyerno basta't ito'y ginawa in good faith. Ibig sabihin, dapat ay ibinigay ang naturang donasyon ng walang masamang motibo o layunin. Kasunod dito ng report na tumanggap nga ng donasyon ang PNP at ilang LGUs mula sa mga di umano'y Chinese spies. Wala pong masama kung tatanggap tayo ng donasyon if it is done in good faith. So kung ito naman po pala ay parang ibinigay pero merong kakaibang dahilan for that, kailangan po nating imbestigahan yan at kung sino man po yung mga tumanggap na mga opisyal ng LGU
Dapat siguro po malaman natin para hindi na po maulit kung sila man ay nagagamit. Kung hindi man nila alam na nagagamit sila. Si Attorney Claire Castro. Susunod! Mapoponduhan pa kaya ngayong taon ang PhilHealth galing sa pondo ng gobyerno sa budget ng sa national budget, galing sa national budget? At sino itong magandang young actress? Magandang young actress, hindi pa nakontento sa kanyang kagandahan. Nagparitoke pa ng mukha. Sino yan? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:39. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Urogynecology and Incontinence Center ng Makati Medical Center. Champion Detergent. Ang PhilHealth. Ang tinutukoy po natin ang public health expert na si Dr. Tony Liachon. Dr. Tony, magandang morning! Magandang morning, Jerry. At sa mga nakikinig sa iyong programa at nanonood, magandang umaga po sa inyo lahat. Dr. Tony, tama ba? Kayo lang ang nag-iisang dumulog sa Korte Suprema tungkol dito? Merong nauna sina Attorney Vic Rodriguez at si Congressman Isidro Cubab. Kaya lang nag-file ako as independent para hindi mahaluan ng politika. Yun ang aking posisyon. Oo. Pero anong kaibahan? Ibig lang, Jerry. Ano kaibahan, Doc, ng petition nila sa inihain ninyong petition? Well, tatlong bagay. Yung sa kanila, yung overall 2025 GAA. Number 2, yung blank items na nakita doon sa bicameral. At number 3 nila ay related sa health. Ang sa akin ay dahil ako ay public health reform advocate at dating PhilHealth director, nakatuon lang ako sa kalusugan, yung zero subsidy to PhilHealth para focus ho tayo doon. Kailangan bang kayo mismo, Doc, ang mag-file nito? Bakit si Dr. Tony Liachon ang kailangan mag-file ng petition na ito? Wala ho kasi nag-file tiningnan ko po kasi ang pagpa-file sa Supreme Court ay dapat 60 days after the signing of the President last December 30. So nung ang deadline dapat niyan ay February 28. Nung napanood ko, Jerry, yung February 4 oral arguments at ang inyong lingkod ay nagkaroon ng wedding anniversary nitong nakaraang araw sa Japan na naisulat ko at pagdating ko February 25 final ko kasi nakikita ko walang matibay na oral arguments para dito sa 2025. Do yung oral arguments po sa PhilHealth diversion 90 billion ay pang tatlo ng oral argument. Today po yung pangatlo. Pero for the overall kasi yun, magkaiba po yun, diversion, nilipat yung 90 billion to unprogram appropriation. Ito po, sa ating national budget, wala pong binigay, zero subsidy po for PhilHealth. At yan ay sinasabi nating unconstitutional kasi magsasuffer ho dyan yung Universal Healthcare Law. Violation ng Universal Healthcare Law yan at Universal at ng Syntax Law. Meron palang naka-schedule, Doc, na oral argument mamaya? Mamaya, pangatlo po yun. At napanood ko ho yung February 24 at pasusulputin po nila, sabi ni Justice Kagiwa, yung organizational structure ng PhilHealth kung sila ay competent at pinalalabas din yung COA, yung report ng actuarial analysis kung tama yung projections nila. Kasi sabi ni Justice Amor David Lazaro, Javier Lazaro, ang sabi ay bankrupt ang PhilHealth from 2021, 2022, 2023. Ba't ka magsisiro budget kung ang COA report ay sinasabing ikaw ay bankrupt at ang actuarial analysis mo sa projected years
ay hindi sapat ang pera ng PhilHealth. Yun ang i-discuss today. Okay. Ang sabi ho ng palasyo, nakahanda naman silang i-restore yung subsidy, PhilHealth subsidy, kung sasabihan ng Supreme Court. Yun ho ba yung mismong pinakalayunin ng inyong petisyon, Doc, na perasahin ang gobyerno na ibalik ang subsidy sa PhilHealth ngayon ngayong taon? Tama po yan. Kaya, Jerry, yung final ko ay TRO with the permanent injunction. Ang ibig sabihin, itigil po yung Republic Act 12116. Ang reason nun, baka maubos po kaagad yung pera. Tapos, i-release yung palace po, mag-null and void po yun. Ang GA 2025, lalo na sa kalusugan, at may writ of mandamus na i-release yung pera kagad para sa kalusugan kasi kawawa naman yung taong bayan, wala hong aasahan. At yung writ of prohibition para, ang ibig sabihin po yan, sabi sa mga abogado, hindi na maulit po yung diversion po ng pera na naka-earmark sa kalusugan, sa PhilHealth, sa ibang programa other than na nangyayari ngayon. So yun ho ang urgent prayers ho natin, mga kababayan. Opo. Doc, kung sakali kung hindi ba maibalik itong subsidy from the government dito sa PhilHealth ngayong taon, kailan nyo nakikitang mauubos ang pondo ng PhilHealth para sa universal healthcare? Mauubos yan bago magkalahati ng taon kasi This year, Doc? Kasi 60% yata ang naubusan na disburse. Kaya dapat, during the arguments, tanungin ng DBM, di ba yan ang sinasabi ni Senator Franklin Drilon, na dapat during this campaign, hindi maubos. Kasi, Jerry, ang budget pala ng HOR ay na-increase ng 16 billion to 33 billion. At ang Senate, 14 billion, from 12 billion to 14 billion, samantalang zero subsidy. So, delikado po yun. Kaya, kailangan natin matigil yan. At ang sabi nila, paano ang gagawin mo? So, tinawagan ako ni Congressman Ungab kasi kasama ko to sa syntax law. Dahil hindi naman ako lawmaker. Ang pwedeng gawin dyan ay tanong sa National Treasury, kung may pera pa, bigyan ng supplemental budget ng PhilHealth. Kasi ang inaalok nila ay 74 billion. Last year, Jerry, 61 billion ang binigay ng Kongreso at ng Senado. Ngayon ay zero. Wala. So, mangyayari niyan, mahirap, senior at disabled. Wala. Ang magkikerry ng Virgin, Jerry, yung mga kinakaltasan ng 500 pesos, yung direct contributors. So, eventually, yung pinapangako nilang benefit package, hindi nila masusustain at saka yung out-of-pocket expenditure na ngayon ay 45%, hindi nila mabababa sa pinapangako ni Dr. Edwin Mercado na 25% by 3 years. Ang Thailand kasi, Jerry, alam mo na kung ilan? 9% na lang ang binabayad pag ikaw ay nahospital. Kunyari, 1 million, 100,000 lang babayaran mo. Yun ang pangarap natin. Kung zero subsidy ka, hindi mo may increase ang pinapangakong benefit package at matataasan pa tingin ko ang premium rate natin kasi sinong kakarga. And then lalo maghihirap ang tao dahil walang budget na binibigay sa PhilHealth. So ulitin ko lang, Doc, sa estimate ninyo by half of this year, mga June, ay kakapusin na ng pondo ang PhilHealth para sa sa pagkakasakit ng mga kababayan natin. Tama ho ba? Kasi Jerry, di na nga ako sila doon sa acute heart attack na 500,000. Meron ako mga nakausap na doktor interventionalist na hindi naman nababayaran. So, maaaring itigil nila. So, marami silang sinabi na sasagutin, outpatient package, yung dental package, at ano pang package. Mga idinagdag. Ang problema, kaya tatawagin, budgeted ba yan? Kaya tatawagin yung actuarial analyst. Ang ibig sabihin ng actuarial analysis, ako po yung nag-PhilHealth director, na po project mo ba ang financial status in the next 5 years dun sa budget mo at dapat kinonsider. Alam mo pala ang utang based on the oral arguments according to Justice
Lazaro, Oo. ay 1.1 trillion insurance corporate liabilities. Kung kahit may reserve kang 600 billion, minus mo yung 1.1, lugi ka pa. So how can you not give how can you give zero subsidy Oo. in a company na bankrupt na to start with? Oo. Doc, ba't hindi ang PhilHealth mismo nag-iingay tungkol diyan kung tama yung sinasabi niyo na by middle of this year ay marami ng programang hindi kayang pondohan ang PhilHealth? Well, ang nangyari kasi diyan, ang tingin ko may connivance din kasi hindi rin pinagtatanggol ni Secretary Herbosa. As co-secretary, dapat sinabi niya kay Secretary Recto, pera ko yan ba't ito kinukuha? Naka-earmark yan Alam naman niyang batas dahil syntax law, nandun siya And then, takot din si Emmanuel Ledesma, kaya nga sinipa. Ang sabi dati ni Senator Chis Escudero, kasalanan niya ni Emmanuel Ledesma. So, instead na si Bakin siya noon, zero budget ka, tinikis ang taong bayan, tayo nag-suffer. Then, after that, February 4, pinalitan siya ni Edwin Mercado. So, napaglalangan tayo. Ginamit si Ledesma na incompetent to give zero subsidy. Eventually, papalitan din siya ni Edwin Mercado. Tapos, nabigyan ka ng zero subsidy at nailipat ang pera, hindi sa PhilHealth, nailipat sa pondo ng Kongreso from 16 to 33 billion at Senado from 12 to 14 billion. At nailipat sa ayuda, AKAP at iba't iba pang guarantee letters. Okay. Naku, so kailangan pala talagang tutukan natin yan. Subaybayan natin, lalo na yung magiging final say dyan ng Supreme Court. Doc Tony, marami pong salamat sa update. Magandang umaga. Maraming salamat, Jerry, and stay well and stay healthy. Doc Tony Liachon, public health expert at nakatutok dito sa Zero Subsidy sa PhilHealth. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:55. Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Kabilis talaga ng oras naman. Ay, Boss Baron Ben Basiao. Happy birthday. Tatahi-tahimik ka. Wala ba tayo dyan, Bok? Baron Ben Basiao, happy birthday. Binabati ka ng buong PMA Marangal Class of 1988. Ayan. At si Dr. Carol Dunca. Dr. Carol Duca. Hindi niya birthday. Lagi lang daw na nakikinig at Happy Women's Month. Ayan. Maglaban na raw si Attorney Duca. Attorney, laba ka na raw. Dahil Women's Month ngayon. Ay, classmate Ricky Marabe. Ikaw pala'y bumaba ngayon Bumaba ng vapor. Ayan, at nakabakasyon. Ingat-ingat mga kapamilya, kababayan. Kayang-kaya natin yung init na yan. Wag lang natin samahan ng politika dahil sobrang init pa ng politika. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Say, oh yeah! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.